Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Christmas Rush, mararamdaman na ngayong linggo. Yan ang MBC TV Network News, ni Edniel Parosa. Ilang oras na nag-ala parking lot ng Marcos Highway sa Antipolo City, nadaanan ng mga sasakyan mula sa Mulong Highway sa Rizal, papasok sa Metro Manila and vice versa, nitong araw ng Sabado. Ayon sa Antipolo City Government, wala na mga aksidente o major event na nangyari nitong weekend hanggang nitong linggo ng umaga. Pero batay sa kanilang pagsilip, grabe naging volume ng mga sasakyan sa mga intersection at U-turn slot, partikular malapit sa mga shopping malls na naging bottleneck daw ng traffic. Gayon din, aminado ang Antipolo LGU na kulang ng 300 ang kanilang traffic enforcers dahil mas marami umanong nagre-resign kaysa nag-a-apply. Kaya isa sa mga naisip nilang solusyon, humingi ng saklolo sa Philippine National Police upang hindi lamang mag-augment sa traffic enforcement kundi para mas irespeto umano ng mga motorista. Nabatid na ngayong linggo ito, inaasahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na mas mararamdaman na ang Christmas rush o pagtindi pa ng bigat ng trapiko may kaugnayan sa galaw ng mga kababayan ngayong holiday season. Alam naman po natin na ang ating mga kababayan marami pa rin pong pumapasyal ng Metro Manila. Dito namimili. Kaya po i-expect yung next 2 weeks na magbibigat po talaga yung daloy ng traffic. Pagtayan MMDA Chairman Attorney Romando Artes, hindi pa nalalasap ng kamay nilaan ng Carmageddon epekto ng papalapit na Pasko. Sa kabila nito, nakahamdang higit sa 2,000 tauhan na MMDA para umalalay sa mga lansangan. Gayon din, tututukan daw ng ahensya ang kasadong 3 araw na transport strike ng isang grupo simula bukas, Disyembre 9. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, lisensya ng 3 driver na nagkarera sa QC, sinuspinde na ng LTO. Sinuspinde na ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng 3 driver na sangkot sa karera at banggaan sa E. Rodriguez Sr. Avenue tapat ng St. Luke's Medical Center sa Quezon City nitong Lunes, December 8. Batay sa dashcam footage at investigasyon ng QCPD Traffic Sector 4, unang nakasagi ng motorsiklo ang Toyota Fortuner, matapos itong mag-counterflow sa nasabing kalsada, sumalpok naman sa likod ng Raptor ang isa pang Toyota Hilux. Dahil sa insidente, ipinag-utos na ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang 90-day preventive suspension sa mga driver ng Fortuner, Raptor at Hilux. Ipinatawag na rin sa pagdinig sa LTO Central Office ang mga rehistradong may-ari at mga driver ng 3 sasakyan, at inatas ang magsumite ng kanilang paliwanag. Sa ngayon, nakalagay na sa alarma ang mga nasabing sasakyan, at pinasusuko na rin ang lisensya ng mga sangkot na driver. Giit ng LTO, hindi nito kukonsintihin ang counterflowing at reckless driving, dahil sa matinding panganib na dulot nito sa mga motorista at ng publiko. Sa iba pang balita, panibagong pagtaas ng gasolina, epektibo ngayong araw. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng adjustment ng kanilang produkto. Mayroong 1 peso and 20 centavos na pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang walang pagbabago sa presyo ng kerosene at diesel. Ito na ang pangalawang sunod na linggo na mayroong pagtaas ng presyo sa gasolina. Ayon sa Department of Energy, na ang pagtaas lamang ng presyo ng gasolina ay nasa 70 centavos kada litro, subalit dahil sa dagdag na premium cost kaya naging 1 peso and 20 centavos ang pagtaas sa kada litro. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.